the title of God's message for us today because this month is a series of love. Hallelujah. Last week po, di ba, ang pinitch pastor is about amazing love. Alright? Now, ngayon naman po is amazing love pa rin. The title of the story, the title of God's message for us today is Amazing Love, His Mercy Endures Forever. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. His mercy endures forever. Amen. Hallelujah. Sa tuwing tayo po ay, kapatid may tanong ako, sa tuwing tayo ay nakakakita ng isang taong nahihirapan o nangangailangan, ano po ba ang madalas nating nararamdaman? Ano po ba ang talagang, ano po yung ginagawa natin kapag may nakita tayo na lumapit sa atin? Ayun, kapatid kong ito nahihirapan. Diba po, minsan po yung mga, oh, very good, tinutulungan. Okay, thank you Elijah, tinutulungan. Ay po, naalala ko po, na kung may maaalala akong isang tao na talagang yung bukal ang puso niya sa pagbibigay. Even when I was a child, up until now na ako ay nanay na, kapag nabigay siya, she's very generous. She's really a giver. Yun po ay ang aking ina. Aking ina. Siya po ang unang taong na-witness ko kung paano magmahal sa mga taong nangangailangan. Dahil po yun, sa naranasan niya na hindi siya pagdamutan ng ating Panginoon. Amen? And of course, our pastors, I do believe na kapag ikaw po ay lingkod ng Panginoon, hindi po mahirap sa atin ang magmahal at magmalasakit sa kapwa. Amen? Amen. And naranasan ko po yan, na-experience ko yan sa ating pong mga pastor. Hallelujah. At kapag naman po tayo ang nahihirapan o nangangailangan, sa atin naman po, kanino naman po tayong unang lumalapit? Amen? Kanino tayo unang lumalapit? Some of us, lumalapit agad, naisip agad si Lord agad, kay Lord agad yung takbo. Yung iba naman po, sa tao agad. Example na lang po, financially, wala na ako, kailangan ko mangutang. Guilty rin po ako dyan. Naranasan ko po yan. Naranasan ko rin po yan. Amen? At kapag po tayo ay humihingi ng tulong, nandoon po ba na nais na yung nararamdaman natin pag humingi tayo ng tulong na mahabag sa atin. Amen? Maawa sa atin, tulungan tayo. Amen? Nararamdaman niyo po ba yon? Na lalo na pag sa Lord, Lord, maawa ka sa akin, tulungan mo kami sa anumang aspeto po ng buhay natin. Financially, emotionally, sa health natin, di ba po? Lalong-lalo na spiritually. Tayo po ay humihingi ng tulong sa Panginoon sa mga pagkakataon lalo nang hindi natin kayang mapagtagumpayan. Lahat po tayo ay nais nating maranasan ang kahabagan o mahabag pag andyan na ang paghihirap. Kaya po sa mensahe ng ating Diyos sa araw na ito, atin pong malalaman at matututunan kung ano pong klaseng awa o habag ang meron sa atin ang ating Panginoong Diyos. Are you ready? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ready ka na ba? Marinig ang mensahe ng Lord. Amen. Ready na. Tanungin mo nga, Brother Rap, si Sister, wala kasi siya. Tabihan mo, bro. Okay, thank you. Alright. Now, let's go to our text verse. Our text verse is in Jonah chapter 4, verses 1 to 11. If you have your Bible with you, please open your Bible in the Jonah chapter 4, verses 1 to 11. Sige po, basahin po natin. Tagalog na lang. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Kaya't siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, anong ikinagagalit mo, Jonas? Pagkasabi nito, lumakas si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod.
Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya't sinabi niya, mabuti pang mamatay na nga lang ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako, gusto ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon. Lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan. Ngunit nalungkot ka nang iyan ay namamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama bukod pa sa maraming kawan. Hallelujah. Good morning po. Praise God for His word. Nakasabay po ba tayo? Amen. Ang ganda po ng story ni Jonah ha. Sa ano pa lang po yun, sa chapter 4. Pero bago ng mga una yon, mamaya po i-summarize ko yung story. So, kung kayo po ay familiar sa story ni Jonah, the story of Jonah is about his obedience to God. Ay, si Jonah kilala ko yan eh. Ayun yung kinain ng dambulhalang isda eh. Meron pang ako, ay si Jonah, ay yung kinain ng butanding eh. Butanding daw whale, okay? Ayan yung ano eh, yung sumuway sa utos ng Diyos. Pasaway talaga yan si Jonah. Familiar po ba kayo kay Jonah? Now, pero kung ating pong pagbubulay-bulayan, ang kwento ni Jonah, ang book of Jonah, makikita po natin dito ang lawak at malasakit at pag-ibig ng Diyos sa mga taga-Nineveh, kahit sila ay makasalanan. At ganun din kay Jonah, kahit siya ay nagkasala sa pagsuway sa utos ni Yahweh. Alright, so para mas maunawaan po natin ang kwento ni Jonah, I'll summarize the story po, mabilis lang, para mas maunawaan po natin. Alright, sino nga po ba si Jonah? Si Jonah po ay isang propeta, siya ay anak ni Amittai. Isang araw po si Jonah, inutusan siya ni Yahweh, na sabi ni Yahweh, pumunta ka sa lungsod ng Nineveh. Pumunta ka sa kanila para warningan ang mga tao doon na nakarating na kay Yahweh yung mga kasalanan ginagawa ng mga tao doon sa Nineveh. Pero itong si Jonah ay talagang pasaway. Sa halip na sumunod siya, ang ginawa niya, tumakas siya. Tinry niyang takasan si Lord. Ngayon, si Jonah, pumunta siya sa Joppa. Sa Joppa, andun yung sakayan ng barko papuntang Tarsis. Alright? Si Jonah ay pupunta ng Tarsis para tumakas kay Yahweh. Ngayon, nakasakay na si Jonah, nagbayad na siya ng pamasahe niya, marami siyang kasama, mga tripulante. At doon na nga sila sa kalagitnaan ng biyahe nila sa dagat, nasa laot na sila, biglang lumakas ang hangin, nagkaroon ng malakas na bagyo. Yung bagyong ito, imagine niyo po ay barko yan, halos mawasak na ang barko. So ang nangyari sa mga kasama niyang tripulante, sila ay nanalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. May mga sarili silang Diyos-Diyosan. Doon sila nanalangin. At pagkatapos nila manalangin, yung mga kargamento nila, yung mga laman ng nila, pinagtatapon nila sa dagat para sila ay gumaan. Kasi nga, malakas ang bagyo nasisira na yung barko nila. Well, sa kabilang side naman ng palapag ng barko, ito si Kuya mong Jonah, Sleeping Beauty. Ano lang siya, rest in peace. Iba yun. Iba pumunta yan. Ano na siya? Beauty rest. Nagbo-beauty rest siya doon. Pagkatapos niya sumuway kay Yahweh. Ibang klase din si Jonah, di ba? At doon siya sa kabilang palapag ng barko natutulog. Ngayon lumapit sa kanya yung kapitan. Ang sabi sa kanya ng kapitan, ay ano na ginagawa mo't natutulog ka? Bakit hindi ka nananalangin? Tumawag ka sa Diyos mo para kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Ngayon, nag-usap-usap yung tripulante. Ang sabi nila, magpalabunutan tayo. Ngayon, kung sino yung mabunot na pangalan, siya yung dahilan bakit tayo nakakaranas ng ganitong may bagyo. Ngayon, nabunot nila si Kuya mong Jonah. O di wala siyang ligtas. Ang kabunot na pangalan niya,
Tinabi sa kanya, anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at ano ang lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas, na Jonas na tinakasan niya si Yahweh at sila po ay nakataramdam ng matinding takot, yung mga kasama niyang tripulante. Ngayon sabi nila, ano dapat nating gawin? Ano dapat nating gawin? Kasi mas lumalakas yung bagyo. Sabi ni Jonah, ihagis niyo ako, papayapa to. Ngayon ang ending, superhero pa siya. Diba? Magaling siya. Naging superhero pa si Jonah. Kaya po nung nangyari yon, hinagis siya, nagulat yung mga tripulante, nagpayapaan lahat. Ang paligid, pumayapa bigla, instant. Nawala yung bagyo, yung malakas na bagyo. Doon nila nakita na ang Diyos ni Jonas ay buhay at totoo. Buhay at totoo ang Diyos ni Jonas. Kaya alam niyo po, pinakamagandang part dito, isa sa pinakamagandang part dito sa Book of Jonah, nakita ko dun sa ginawa ni Lord, yung mga tripulante po, sila ay, nung nalaman nila, ay totoo yung Diyos niya, buhay yung Diyos niya. Totoo talaga pala. Sila po ay nanalangin, sila ay nag-offering o naghandog sa Panginoon at higit sa lahat sila ay nangakong maglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. At pagkahagis po kay Jonas doon sa sa dagat, siya po ay nilamon ng dalambuhalang isda. Alright, correction lang po, hindi po ito whale, hindi botanding, wala pong sinabi ang Biblia kung anong klaseng isda, ang sabi lang po ng buhala. So ibig sabihin, napakalaking isda po nito. Amen? Nilamon siya ng malaking isda. At doon sa loob ng isdang yon, nagstay siya doon ng 3 days and 3 nights. Alright? Kayo po, pag imagine niyo nasa loob kayo ng dambuhalang isda, iisipin niyo po anong mangyayari sa inyo, mamatay na. 'Di ba po? Matutunaw ka ng acid noon eh, 'di ba? Pero grabe pa rin iningatan ni Lord si Jonah doon, 'di ba? Kasi po malalaman natin mamaya kung bakit. Amen. Ngayon, ang ginawa ni Jonah sa 3 days and 3 nights na yon, siya po ay nanalangin. Nanalangin si Jonah. At nanalangin siya, ando doon na na-realize niya, ay, malaki pala yung kasalanan ko sa iyo, Panginoon. Siya po ay nagsisi. At kagandahan po doon, take note, siya ay pinatawad ni Yahweh. At at dahil napatawad siya ni Yahweh, siya ay niluwa na sa dalampasigan. Now, nung niluwa siya sa dalampasigan, good thing naman po kay Jonah, siya na ay sumunod kay Yahweh. Alright, this time, sumunod na si Jonah kay Yahweh. Sumunod siya, pero alam niyo po, mabigat pa rin ang kanyang loob. Galit pa rin siya sa mga taga Nineveh. Pero sumunod siya kay Lord kasi alam niyang mali yung pagsuway niya, pinagsisihan niya yon. Ngayon, muli, pumunta siya doon. Pumunta na siya sa Nineveh. Winarningan niya, sinabi niya yung pinapasabi ni Lord na, kapag magsisi kayo, kasi kapag hindi kayo nagsisi, after 40 days, gugunawin ni Yahweh ang lungsod na ito. Siyempre, sino ba naman hindi matatakot doon? No? Ano po? Hindi ka ba matatakot doon na mabalitaan? Kaya nung mabalitaan po ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At pinasabi niya sa mga taga Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop, lahat ng tao ay magdadamit ng panluksa, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masasamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago ang kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. At nakita po ni Lord na talagang nagrepent o nagsisi, nagbago ang mga taga Nineveh. Kaya ito'y pinatawad niya at niligtas mula sa pagkagunaw ng kanilang lungsod. At dito na po, magpapatuloy yung text verse natin, scripture natin na kaninang binasa. Now, the question is, why was Jonah so angry with the people of Nineveh that he went so far to disobey Yahweh's command? Bakit nga po ba ganun na lang ang galit ni Jonah sa mga taga Nineveh? Jonah was extremely angry at the people of Nineveh and disobeyed Yahweh for several important reasons. Ang unang-una po dyan is dahil Nineveh was an enemy of Israel.
Alright, Nineveh was the capital of Assyria, a brutal and powerful empire known for its cruelty toward conquered nations, including Israel. To Jonah, the people of Nineveh were enemies who did not deserve a mercy. Ganun po. Ang Nineveh po ay talagang malupit at mahigpit na kaaway ng Israel. Ang mga taga-Assyria po ay mararahas at masasama. Actually, sinearch ko ano yung mga pinagagawa and you can imagine na ganun sila kalupit. Na even si Lord, kinakalaban nila, niyuyurakan nila ang trono ni Lord. Ginagawa nila sa mga bihag nila, pinaguhubad nila, mararahas po. At ilalagay ka talaga sa kahiyan. At ang mga lungsod sa gilid nila, yung mga maliliit na bansa, pinipilit po nila yung magpasakop sa kanila. At ang gagawin po nila, alaan nilang magdusa sa kahihiyan at kaharasan. Ganun po makakasalanan ang Nineveh. Kaya ganun na lang ang galit ni Jonah. Second is strong nationalism. Jonah deeply loved his nation. Helping Nineveh repent felt like a betrayal of his own people, especially since Assyria would later become a threat to Israel. Si Jonah po syempre, taga-Israel siya. Love niya yung nation niya. Feeling niya, it's a threat. And parang pagpatatraidor naman yun sa bansa niya kung siya pa yung gagamitin ni Lord doon para magsabi. So magsisi kayo, kaaway nga yun, di ba? Ayun ang isang dahilan reason kung bakit love ni Jonah ang bansa niya. Pero siya ang gagamitin ni Lord. Masakit yun sa kanya. He knew God was merciful. This is the key reason. Jonah knew that if Nineveh repented, Yahweh would forgive them. Jonah did not want to happen. He wanted judgment, not mercy for Nineveh. So napakalinaw po talaga na si Jonah, wala siyang mercy. Wala siyang habag sa mga taga Nineveh. Wala siyang nararamdaman na ganun. Puro pride, puro galit, puro unforgiveness. Ayun po ang nararamdaman niya towards doon sa mga taga Nineveh. So, ang gusto niya, ayaw niyang patawarin yun ni Lord. Hindi nila deserve. Pride and narrow view of God's mercy. Jonah believed God's compassion should be reserved for Israel alone. He struggled to accept that God's mercy extend even to enemies. Itong isang bagay na talagang bakit sumasama ang loob ni Jonah. Is dahil po, kilala niya na si Lord. Alam niya na si Lord ay ang Diyos na mahabagin. Si Lord ang Diyos na mamagpatawad. At dahil ganun si Lord, ayun na yung naturalesa ng ating Panginoon, yung nature niya. Hindi niya kayang baguhin yon. At hindi niya yun pwedeng ipaglaban sa harapan ng Panginoon. Kaya nakakaramdam siguro siya ng frustration. Alam niyo po yun, yung parang, alam mo yun, talaga, ganun na lang yung galit. Imagine niyo po yung galit niya. Ano po? Now, kaya po nasabi sa part ni Jonah, bakit ako? Bakit ako yung utusan mo, Lord? Galit nga ako sa mga tao na yan. Di ba po, ikaw, ilagay natin ang kalagayan natin kay Jonah. Deserve nila yung maparusahan. Deserve nila yan. Kasi nga wala siyang mercy, wala siyang awa. Bakit ako? Ang tanong, bakit po si Jonah? Bakit nga ba si Jonah? Si Lord, alam niyang si Jonah, bago pa niya utusan, alam niyang si Jonah ay matigas na ang puso. Sabi ko po kanina, walang mercy, andun yung galit, yung pride, yung grudge niya sa mga tao. Hindi niya kaya magpatawad. Ganun yung klaseng puso meron si Jonah sa mga taga Nineveh. At alam din ni Lord na susuway si Jonah. Pero bakit nga po ba si Jonah pa din ang inutusan niya at tinawag niya, gumawa nito para mag-warning sa mga Nineveh? Dahil gusto ni Yahweh na matutunan ni Jonah, take note po ito na magkaroon ng malasakit at habag sa mga si Jonah sa mga taong makasalanan. Ayun po yung gustong matutunan ni Lord, ni Lord kay Jonah. Sa madaling salita, si Jonah ay tinuturuan dito ni Lord. That's why inutusan ni Yahweh si Jonah para maipakita at masaksihan, maranasan niya ang pag-ibig at habag ng Diyos sa mga makasalanan. Ang sabi nga po ni Jonah sa verse 2, kilala niya po si Lord. Sabi ko kanina, kilala niya si Lord. Alam niya, sabi niya, alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Pero alam niyo po, kahit kilala na ni Jonas, si Yahweh na ganun siya, may galit pa rin siya.
Alright? Hindi maayos ang puso niya. Kailangan ni Jonah ng transformation sa kanyang puso. Kailangan mabago yung puso niya eh. Kaya hindi nakakapagtaka ba't siya yung tinawag ni Lord dito eh. Amen? Kulang siya sa application. Ay hindi niya maa-apply yun kung hindi niya nanaisin ipabago yung puso niya sa Panginoon. Again, kaya si Jonah ang napili ni Lord na pumunta sa Nineveh. Nung nasa loob po si Jonah ng dambuhalang isda, na-realize niya ang pagkakamali niya. Di ba po? At ang pagtakas niya at pagsuway niya kay Yahweh. Malaking kasalanan po talaga ito. Kasi sinabi din ng mga tripulante, malaking kasalanan niyang ginawa mo sa Diyos mo. Alam nila eh, para magpadala ng ganung bagyo. Pero ang nangyari po, napakabuti ng Lord kasi pinatawad pa din siya. Amen? Dito ay sumunod na siya, ngunit nandun pa din ang sama ng kanyang loob. Alam niyo po, nung bineditate ko, sabi ko, grabe naman, akala ko kasi pag binasa mo to, ano lang, low-key lang yung galit. Pero hindi po ganon. Iba yung tindi ng hinanakit ni Jonah sa mga taong ito. Para sabihin niya, dumating siya sa punto na, sabi niya sa verse 3, mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Hindi niya matanggap yung mga nangyayari, yung nararamdaman niya. Kaya po ang nangyari, gugustuhin na lang niyang mamatay. Halo-halo na po ang nararamdaman ni Jonah. Ando dun yung galit, yung pride, unforgiveness. Alam niyo po yon? Ando doon, halo-halo na. Now, si Jonah, kahit ilang beses siyang pinakitaan ni Lord ng mercy niya, paulit-ulit pa rin siyang, alam niyo po yun, paulit-ulit pa rin siyang inaano ni Lord, binibigyan ng mga analogy, ng example, siya mismo naranasan na niya. And for the third time, parang sabi ni Lord, hindi mo talaga naiintindihan hindi ka talaga magbabago. Binigyan ulit siya for the third time. Ano yung first time? Yung first time mismo siya naranasan niya, yung mercy ni Lord, pinatawad siya kahit nagkamali siya. And second, pinatawad ang mga taga Nineveh. Ikaw ba naman makita mo yung mga taga Nineveh, sobrang makasalanan, tapos, kaya pala nila magsisi. Alam niyo po yun, kaya pala nila magsisi. Pinatawad ni Lord. Yun ang mercy ni Lord. And that for the third time, that this moment, mas naging specific and intentional si Lord na ipakita kay Jonah ang pag-ibig niya. Ano po ang nangyari? Diba, tinanong siya ni Lord, sabi dito po sa verses 4 to 11. Ang sabi ni Yahweh, ang tinanong siya, ano ba ang kinagagalit mo, Jonah? Lumakad si Jonah sa silangan. At ito si kuya mong Jonah, pinanood pa rin kung ano yung pwedeng gawin ni Lord sa lungsod. Umupo siya doon, pinanood niya kung ano pwedeng gawin sa lungsod. Gumawa siya ng silungan at doon hinintay kung ano ang pwedeng mangyari sa mga taga Nineveh. So umaasa pa rin siya na mapaparusahan ito. Grabe siya, no? Ngayon si Lord, pinatubo ng Diyos. Si Yahweh, pinatubo ni Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang halaman. Halaman na kung saan ito ay magbibigay ng lilim sa kanya. Kasi sobrang init po doon. At natuwa po si Jonas sa ginawa ni Yahweh. Kinabukasan, ito'y pinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Matinding araw at sobrang yung ihip ng hangin mainit to the point na nahilo na si Jonah. Ganun po yung nangyari. Ngayon, mas nagalit si Jonah, nagalit siya kay Lord. Ano naman nangyari sa akin? Alam mo yung parang na-unfairan na siya. Ayun na yung nararamdaman niya, na-unfairan na siya. Mamatay na nga lang ako. Grabe talaga siya, no? Ianda niya isugal yung life niya. Ganun si Jonah po. Kaya tinanong siya ni Lord, sabi, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sabi ni Jonah, opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Ayun ang pinakamagandang sinabi po dito ni Lord, tumubo ang halamang iyon. Lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan. Ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay? Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito'y isang malaking lungsod na nakatira po dito ay 120,000 na katao. 120,000 na taong makasalanan na hindi alam ang mabuti at masama. Bilang creator, bilang si Lord ay creator natin at itong mga taong to nilikha niya to. Kanya ito. Kaya gano'n na lang po yung affection, yung compassion ni Lord sa mga taong ito na muling magsisi at bumalik sa Kanya.
Amen? Pero si Jonah hindi niya yung nauunawaan. Kaya ito ginawang analogy ni Lord, example ni Lord kay Jonah, ang isang halaman na hindi naman siya ang rason ng pagtubo nun, pero nagagalit siya. Ayun po ang klaseng puso na gusto ng Panginoon sa atin. Yung malasakit sa ating mga kapatid, sa mga tao. Dapat makuha natin kung ano ba talaga ang puso, ang pag-ibig ng Panginoon para malaman natin at maranasan natin kung paano ibigay yung tamang habag sa mga kapatid natin at sa mga taong nangangailangan. Amen? Amen. Ngayon po, kung ihahalin tulad po natin ang buhay natin kay Jonah, ano po ba ang mga dapat nating matutunan sa mga nangyari at sa kwento niya? First po is, number 1 is change of mind. Change of mind. This is very important dahil po nung nilamon si Jonah po, 'di ba, ng buhalang isda, nilamon siya. Doon niya na-realize na nagkamali siya. Nagsisi siya, pinatawad siya ni Lord. Ang mga taga Nineveh makasalanan pero pinatawad ni Lord. Dito po, pinakita ng Lord sa atin, kay Jonah, sa atin na walang kasalanan na hindi kayang patawarin at linisin ng ating Panginoon. Remember that our Father in heaven He is a forgiving Father. He is a merciful God. Amen? Ano pat inialay niya po ang kanyang buhay, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, maglinis ng ating mga kasalanan. Alam niyo po, sa totoo lang, sa Old Testament, kung mababasa niyo po, kung paano sila humihingi ng tawad sa Lord. Sobrang daming proseso, ang daming gamit, daming kailangan nilang paghandaan para sila ay mapatawad ni Yahweh. Pero sobrang buti ng Panginoon, kapatid. Wala kasing dugo o kahit anong kabutihan na kayang gawin ng tao para mapatawad ang mga tao mula sa kasalanan. So si Lord gumawa siya ng paraan. Isipin niyo na lang po yung habag ng ating Panginoon sa atin. Gusto ngayang dati po sobrang hirap. Sabi ko kanina, ngayon po mas pinadali ni Lord. He died on the cross for us. He shed His blood on the cross for us para tayo po ay linisin sa ating mga kasalanan. Amen? Yun lang po. You just have to believe. And the moment na maniwala ka sa Panginoon, marirealize mo na nagkasala ka. Repent, kapatid. And if there's a repentance, there's a change of mind. May pagbabago ng pag-iisip, may transformation, kapatid. Hallelujah. Ando yung sincerity ng pagsisisi nyo sa Panginoon. Amen po. 1 John 1:9. I love this verse. Pag tuwing na ako po ay nagkakamali, lagi ako nire-remind nito ni Lord na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Kapatid, dalawa yan, pinatawad ka na, nilinis ka pa. Kasing puti ng nyebe. Gusto mo yon, kapatid? Amen? Kaya kung sasabihin, kapatid, na makasalanan ako, ang dumi-dumi ko, ito, nagawa ko to. Ito yung mga nagawa ko. Sobrang lupit ng mga nagawa ko. Ano pa yung mga taga Nineveh? Ano pa yung nagawa ni Jonah? Wala pong maliit o malaking kasalanan sa Panginoon. Kasalanan ay kasalanan sa mata ng Diyos. Kaya po ang kanyang banal na dugo ang kayang maglinis nito. Amen? Amen. Second po is willingness to forgive. Ito po mahirap to. The reality sa mundo natin, sa buhay nating mga tao, mahirap magpatawad. Amen? Nakita po natin si Jonah, nahirap siya magpatawad at mahabag sa mga taga-Nineveh. Kaya ipinakita sa kanya ng Lord ang klase ng awa at malasakit. Kahit si John, paulit-ulit ipinapakita, ipinaparanas ni Lord kay Jonah. Ano man po yung mga hinanakit nyo, marahil sa sarili mo, marahil sa Diyos, hinanakit mo sa ibang tao, nasaktan ka, ipinahiya ka, grabe kang pinagsalitaan, grabe yung ginawa sa'yo, tinraidor ka, I don't know, pero kayo lang ni Lord ang nakakaalam niyan. Ang sabi ng Lord sa'yo, kapatid, i-deserve mong magpatawad.
naisin mong magpatawad. Yung willingness mo to forgive dapat ando doon. Amen? Kasi kung si Lord kaya niya, kahit yung Diyos na mismo siyang mahabagin at maunawain, kaya niya magpatawad, dapat gawin din natin. Bilang anak niya, tinuturoan tayo Anak The Lord is training us and dinidisiplina niya tayo. Amen? Kumbaga, hiya na lang natin sa ating Panginoon na tayo ay hindi magpatawad. I believe na we need to understand and experience His love and mercy. That He is a God who forgives para mas maunawaan natin na tayo ay makasalanan. Makasalanan ako, makasalanan ka, makasalanan sila. Kahit sarili natin, deserve natin po ang patawarin at magpatawad. Dahil mismo ang Diyos natin ay marunong magpatawad. Amen? So kung gusto po natin tayo ay patawarin ni Lord, mag-release ka ng forgiveness, kapatid. Pwede mo ba sabihin sa kapatid mo, release tayo ng forgiveness, kapatid? Hallelujah. Release the inhibition. Ay, iba yun. I-desire at piliin ang magpatawad. Amen? Alam ko mahirap, pero kailangan maranasan mo muna ang pag-ibig ng Panginoon para hindi na sa'yo madali ang hindi umintindi. Amen? Masarap magpatawad kasi unang-una mapapalaya mo yung sarili mo sa galit. May payapa ka sa puso at sa isip. Ano po? Amen. The third one is God can still use you. Amen? He calls you. Kahit ganun pa man ang klase ng puso na meron si Jonah, ginamit at tinawag pa rin siya ni Lord. Kasi si Lord hindi siya nakatingin sa nagawa mo, sa kasalanan mo, o sa nararamdaman mo para gamitin ka niya. Actually, He uses all of our imperfections for His world-altering glory, para sa kalooban at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Naalala niyo po kanina yung mga tripulante. Nanalangin sila kasi nasaksihan nila buhay ang Diyos ni Jonah. Nanalangin sila, nag-offering sila, nangako silang maglilingkod sila. Nakita ko po doon na, wow Lord, kahit nagkamali si Jonah, yung sitwasyon na yun, you can make it beautiful. He can make it beautiful, all your imperfections. He can restore you. He can fix you. Amen? Si Lord kaya niyang gamitin kahit anong sitwasyon sa buhay mo. Kaya wag mong iisipin na wala na akong pag-asa. Sira ko na yung buhay ko Wala na akong kwenta. Wala na akong silbi sa mundong ito. Wala naman akong purpose Kapatid, I'm telling you, meron. Meron po. Your past and your mistakes doesn't define you. Hindi ka madedefine ng mga nagawa mo o kung ano ka ngayon. It doesn't matter where you've been or what you've done. God's grace is deeper than your past. Amen? Amen. Jeremiah 1:5-8. Before He formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. So kapatid, dito pala makikita natin na bago ka pa ni Lord buuin sa tiyan ng iyong ina at bago ka pa ipanganak, kilala ka na niya. Amen? Kilala ka na niya. Kaya nga nilikha ni Lord din ang mundo Kasi alang ipanganak ka, wala yung mga pangangailangan mo. Ginawa mo na ni Lord ang mundo, yung mga pangangailangan natin, bago ka niya hinilikha sa ika-6 na araw. Amen? Wow! That's the love of God for us. Amen? Ibig sabihin, ang sabi doon, kinonsecrate ka. Appointed you as a prophet to the nations. Ibig sabihin, consecrated ka na, dinedicate ka na ng Panginoon sa divine purpose niya sa'yo. Kaya sinasabi ko kanina, minsan inisip ko, wala na akong silbi, ito lang kaya kong gawin. Kapatid, meron. He appointed you as a prophet of nations. He has a divine purpose.
na sa ngayon hindi mo pa makikita. Pero pag lumapit ka sa Creator mo, na siyang nagpaplano at nagpapatakbo ng buhay mo, malalaman mo kung ano ang tamang daan para sa'yo. Amen? Tamang daan na tatahakin mo. Dahil kapatid, pag malayo tayo sa Diyos, hiwalay tayo sa Diyos, we are nothing. Wala talaga tayong kwenta at silbi pag wala tayo sa Panginoon. Para lang tayo ditong ligaw sa mundo at mamimili ka lang ng mga daan na gusto mong daanan. Dahil hindi ka kukonektado sa lumikha sa'yo. And pang-apat po, your obedience can save the world. I love this. Your obedience can save the world. Your obedience can save souls. Maraming kaluluwa ang maliligtas dahil sumunod ka lang kay Lord. In Romans 5:19, for as by the one man's obedience, the many were made sinners. So by the one man obedience, the many will be made righteous. Napakalino pong binanggit ng Panginoon, sinabi ng Panginoon yan sa Biblia. Sa pagsunod mo, may maliligtas. Amen? Sa pagsunod mo, merong isang tao na akala niya wala ng pag-asa, pero nagkaroon ng pag-asa. Amen? Sumusuko na, pero ang nangyari, nagkaroon ng pag-asa. Amen? Si Jonah po, isipin natin kung hindi siya sumunod kay Lord at hindi nga siya sumunod sa pinapagawa niya. Kasi may freedom, may free will ang tao. Si Jonah, dahil ma-pride ako, hindi ako susunod. Kasi ilang beses siya pinakitaan ni Lord hindi ako susunod. Malamang yung mga tao sa Nineveh ay nagunaw na, namatay na, dahil hindi siya sumunod. Pero dahil nga po, si Jonah ay sumunod, kahit gaano kasama ang mga tao sa Nineveh, kaya pala nilang magsisi at matakot sa Lord. Dahil yung puso ng mga tao na yun, wala silang kinikilalang Diyos. Hindi nila kinikilala si Yahweh. So ba't ako magsisisi? Parang ganun po, no? Kaya nagulat po si Jonah na nagsisi ang mga taong ito. Amen? Praise God. At doon po sila ay pinatawad ni Lord. Napakahalaga po na tayo ay matutong sumunod sa Diyos, kapatid. Dahil kung totoong mahal natin si Lord at nararanasan natin ang pag-ibig niya, susunod tayo. Amen. Sabi mo nga, kapatid, Lord, susunod po ako. Amen. Praise God. Napakaganda po niyan sa panrinig ng ating Panginoon. If you love me, keep my commandments. Sabi ni Lord, mahal mo ko, sundin mo yung mga pinapagawa ko, yung pinag-uutos ko. Kapatid, ano man po ang pinagdadaanan or circumstances natin sa buhay, kapag sinabi ni Lord, follow me, sunod tayo. Kasi hindi natin alam ang pwedeng mangyari at gawin ng Lord, ang pagbabagong pwedeng madulot sa atin at sa ating mga kapatid, sa mga taong nakapaligid sa atin at gagamitin sa atin ng Lord. Kapatid, kapag sumunod ka sa Lord, hindi mo kailangan maging best version of yourself. Lord, tsaka na, pag ganito na ako. Tsaka na Lord, pag tapos na ako mag-aral. Tsaka na Lord, pag nagawa ko na yung mga gusto ko, susunod ako sa'yo. Tsaka na Lord, pag hindi na ako nakakagawa ng kasalanan. No! Kapatid, sumunod ka sa Lord at gagawin niya sa sarili mo na maging best version of yourself ka. Amen? Amen. Sumunod ka muna sa Lord. Si Lord ang magpapaganda ng buhay mo. Si Lord ang mag-aayos ng buhay mo. Si Lord ang mag-aayos ng pag-uugali mo, ng karakter mo. Amen? Sunod tayo kay Lord, kapatid. Hindi ito nakabase sa nararamdaman. Hindi ito nakabase sa anuman sitwasyon ng buhay natin. Para tayo ay sumunod sa Lord. Pag sinabi ni Lord, follow me, sunod ka. Ganun lang po kasimple yon. Amen? At sa pagsunod po natin sa Panginoon, may mga taong magbe-benefits nun. But at the same time, magbe-benefit rin po kayo doon. Gusto po natin yon. Ang sabi po sa Psalms 128 verses 1 to 2, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Amen? Amen. It will be yours. Mapapasa iyo, kapatid. Mapapasa atin kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. May prutas lagi. Laging may resulta at hindi bumabalik ang ginagawa natin sa Panginoon.
Sinusuklian ng Panginoon po yan, kapatid. So, do it for the glory of God. Do it for the Lord. Do it because you love the Lord. Amen? Do it because you honor the Lord. The last one is God's persistent mercy. Psalms 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Wow! That's our God. Yan po ang Diyos natin. Kaya naiiniisip ko kung kanino pa tayo, kapatid, na tao lumalapit para mahanap yung perfect love. Yung taong ilalapitan natin para tayo ay kaawaan at tulungan. Kapatid, meron kang Diyos. Meron pong Diyos na maawain. His love and His mercy endures forever. Mananatili, magpakailanman. Hindi nagbabago. Amen? Sa pamamagitan po nung halaman na pinatubo kanina ni Lord, yung kanina lang, sa pamamagitan nung pinatubong halaman ni Lord, nakita po natin dito, pinakita kay Jonah yung, ganito ako magmahal. And sana, naunawaan ni Jonah yon. Wala na po kasi nabanggit dito eh. Last na po yun eh. Nawa natuto na si Jonah doon. Ito pong mga tao sa Nineveh, again, kung isipin natin, grabe ang pagkakasala sa Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ni Lord, nakatanggap sila ng kapatawaran. Ganong kabuti ang ating Diyos. Anong klase? Klaseng awa at malasakit meron si Lord sa atin. Dahil kapatid, mismo si Lord, nature niya ang maging mabuti, maawain, magmalasakit at mapagmahal. His mercy offers multiple opportunities for redemption, forgiveness, saka mandong, forgiveness, asari na naman ako mga tumamaya, forgiveness and new beginnings. Ano ba to? So, natin. Despite of our failures, the mercy of God is for everyone. Kapatid, the mercy of God is for everyone. Iniisip ni Jonah na para sa bansa lang nila. No, it's for everyone. Bawat kaluluwa ay mahalaga sa Panginoon. Tandaan po natin. It is an expression of God's love, often seen as a gift that cannot be earned. Kapatid, hindi natin na-earn, naiipon ang mercy ni Lord. Hindi mo ma-earn yung mercy ni Lord, hindi mo ma-earn ang grace niya, ang pag-ibig niya, kasi siya na mismo yun. At bilang anak niya, normal na iparana sa atin ng Panginoon yun, kapatid. Dahil regalo mismo to ni Lord, it's often seen this as a gift. Regalo po ito. Ito na, Raf, sa'yo to, yung mercy ko. Receive it. Yes, receive it. Once binigyan ka ng regalo, anong gagawin mo po? Alang ibabato mo sa nagbigay? Siyempre hindi. Tatanggapin mo ng buong puso kasi yung tao na yon, mahal ka, naa-appreciate ka, naaalala ka. Ano pa si Lord, kapatid? Amen po? Amen. He is so kind. Pag nagkakamali po tayo, nalulungkot si Lord. Sabi niya kanina dito, ano pa ako na nalulungkot ako? 20,000 tao nandoon. He is so kind, kapatid. Mabuti ang ating Diyos. Yan ang ating Panginoon. For me, no words can explain His love toward us. Now for our conclusion, thank you. God's mercy is greater than our anger, pride, and limits. And it calls us to align our hearts with His compassion. Amen. Grabe si Lord magmahal. Walang kondisyon. Amen? Walang kondisyon. He's very intentional to us. Totoo. Hindi nagbabago. Hindi nagkakamali. Higit sa lahat, napagkakatiwalaan. Amen? Kaya pala tayo, pag may nawawala, actually may gusto lang po akong i-share sa inyo. Bilang teacher po ng kids, sobrang sakit po sa akin bilang teacher ang mawala ng isang tupa.
Meron po, ito lang, nung Thursday ata yon, meron po tayong isang bata na namayapa na dahil po nalunod siya. Nalunod siya. And unfortunately, hindi po ng bata, hindi siya nakasurvive. Bilang teacher, sobrang sakit po nun sa akin. Every time na iisip ko, hindi ko maiwasan mag-breakdown. As a teacher, isa kang pastol. Isa kang pastol na nag-aalaga ng mga tupa. At yung mabawasan ka ng tupa, manakawang ka ng tupa. Masakit yun. Kaya po pala, kapag may namamayapa tayong kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, sobrang sakit. Kahit isa lang. Iba po sa atin, maybe nakakaranas ng depression. Iba po sa atin, nakaka-move on agad. Iba po sa atin, grabe magdalamhati. Yung iba naman po, nawalan na ng pag-asa. Kumbaga, wala na tong tao na to. Paano pa ako magpapatuloy? I know the feeling. I know the feeling, kapatid. Doon ko na-realize na kaya pala sinabi ni Lord sa Bible na isang kaluluwa lang ang magbalik sa Kanya, libu-libong anghel ang nagdidiwang. Kasi kapatid ko sa atin, masakit na. Paano pa kay Lord? Mawalan ka ng isang mahal sa buhay. At itayo na nilikha niya, bawat isa sa atin, tumalikod ka sa Lord, napahamak ka. Sabi ni Lord, handa niyang isa-100 tupa, handa niyang iwan yung 99 para hanapin yung isa. Ganun siya kabuti. Handa niyang hanapin yung isa na yon, iwan yung 99 na naligtas. Para lahat ligtas. Para lahat kasama niya. Para lahat mabawi niya, maritim niya. That's the mercy of God, kapatid. And I pray na nauunawaan po natin ito. Dito sa story ni Jonah, bilang isang magulang, kapag may nangyaring masama sa anak mo, napahamak siya. Masakit po yun. Diba po ba? Masakit ang mawala ng anak. Masakit mawala ng pag may nangyari sa anak mo. Ano pa po yung creator natin, yung ama na sa natin sa langit? Amen? Ano pa po kaya yung nararamdaman niya? Hindi po katulad nating mga tao sa mundong ito, pabago-bago tayo ng nararamdaman. Tama po ba? Pabago-bago tayo ng intensyon sa kapwa natin. Pero si Lord consistent. He is consistent sa desisyon niya, sa sinasabi niya, sa nararamdaman niya. Yun si Lord eh. He's unchanging God. Kaya kapatid, sino tayo para hindi mahabag at tumulong sa ating mga kapatid, sa mga taong nangangailangan? Sino tayo para hindi magmalasakit? Sino tayo para hindi bahagi itong kaligtasan na nararanasan natin ngayon? Sino tayo para hindi bahagi yung buhay na Diyos natin sa ibang hindi nakakakilala at nakakatanggap pa sa Kanya? Sino tayo para hindi magpatawad? Sino tayo para magmalaki sa harapan ng Diyos at sa bawat isa? Amen? Sino tayo, kapatid? Kung ganitong klase ang pagmamahal ng Lord, mahihiya ka. Amen? Ako ngayon, naiiya ako. Kahit po ako ay nag-share sa inyo, nagpipreach sa inyo, the Lord is still talking to me. Nagmi-minister pa rin sa akin si Lord. Literal na matututo tayong magpakumbaba. Amen? Nilikha tayo ng Diyos, ang totoong ikaw, ang totoong ako, para magmahal, magpatawad, magmalasakit. Amen? Hindi para mamuhay sa kasalanan, kapatid. Palagi pong ipinapakita at pinaparanas ni Lord ang pag-ibig niya para sa ating makasalanan.
Isa na doon ang ibigay ang bugtong na anak niya para sa atin. May maglinis at tumubos ng kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ilang beses man nating baliwalain, ilang beses nating i-take advantage yung salvation na ibinigay ni Lord, He will still chase us. He will still chase us of His reckless love, of His amazing love. Amen.